So, bago kami kumanta, bago natin kantahin yung kanta to, no? Um, Minsan, sa ating paglalakbay sa Panginoon, may mga times po na, ano, siguro wala pong tao na hindi nadapa sa kanyang paglalakbay, sa kanyang paglakad, no? At, pero doon sa times na nadapa tayo, doon natin nakita kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Sa kabila ng iyong pagkakamali, sa kabila ng iyong pagkukulang, doon mo nakita yung pagmamahal ng Diyos na merong Panginoon na hindi nagbabago. No? Merong Panginoon hindi nagbabago. At nung naunawaan mo yung pagmamahal ng Diyos sa panahon na ikaw ay nadapa, nagkulang, doon mo naunawaan yung biyaya ng Diyos. Dahil doon, nagkaroon ka ng lalong mas malalim na dahilan para itaas yung kanyang pangalan. No? At yun yung sinasabi po ng kantang to, nakakantahin natin ngayong hapon. Sige po, palakpakan naman natin ang Panginoon. Title po ng kantang to is Tanggulan. Sama-sama natin purihin ang Diyos ang awit na ito. Nagbigay ka ng
pangalan o Panginoon Jesus. Dahil kay Diyos na tapat, kay Diyos na manal, kay Diyos ang pag-ibig ay walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal. Tunay nga po, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin, ang iyong habag at biyaya sa amin ay walang katapusan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Habang inaawit po natin ito pong sunod pong awit na ito sa Panginoon, isa pong tanong ay gusto ko hong itanong sa inyo ngayong hapon. Gano'n mo kamahal ang Panginoon? Gano'n po natin kamahal ang Panginoon? When was the last time na sinabi mo sa Diyos, Panginoon, mahal kita? Gano'n ho tayo ka-in love sa Panginoon ngayon? Nalala ko po yung sinabi po ni King David, on my bed, I remember you. This song is a love song for God. Kung gano'n ho natin kamahal yung tao, mahal natin sa buhay. Ang tanong po, isa pong tanong habang kinakanta ko natin ito, gaano ka ka-in love sa Panginoon nung nakilala mo siya? At habang kinakanta natin ito sa Panginoon, awitin natin ito sa Kanya bilang, Panginoon, yung pag-ibig mo walang hanggan. Pero hayaan mong awitin ko ito sa iyo at sabihin ko sa iyo, minamahal kita. Awitin po natin sa Panginoon. Nang naranasan ka, buhay ko'y binago mo. Sa bawat paghakbang, ikaw ang kasama ko. Pag-ibig mo sa'kin damang-dama, tuwing na sa bawat paghinga, ikaw ang naaalala. Ang lakbayin ng buhay ko'y nakaayon sa kalooban mo. Ang lakbayin ng buhay ko'y nakaayon sa kalooban mo. Sabihin mo sa Panginoon, minamahal kita, pinupuri ka, dakila ka, wala nang iba. Minamahal kita, pinupuri ka, dakila ka, wala nang iba. Ang lakbayin ng buhay ko'y nakaayon sa kalooban mo. Ang lakbayin ng buhay ko'y nakaayon sa kalooban mo.
wala na ang iba. Minamahal kita, pinupuri ka, dakila ka. Minsan pa sabihin mo sa Panginoon, hindi mo yung pag-ibig ko sa Panginoon. Sir Paul, minamahal wala na ng iba. Minamahal kita, pinupuri ka, dakila ka, wala na ng iba. Dakila ka, wala na iba. Manatili lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kailangan ka namin sa aming buhay. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Panginoon, nais kita maranasan, kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. Panginoon, nais kita maranasan, kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. O Panginoon, ikaw ang hangat ng puso ko, ang mananasan ka ay sapat na. O Panginoon, mahal kita. Panginoon, nais kita maranasan, kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. Panginoon, ikaw ang hangat ng puso ko, ang mananasan ka ay sapat na. O Panginoon, mahal kita. Wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Ang kalapitan sa iyo ay kabukihan ko.
kita. Oh, Panginoon, salamat. Patuloy po tayong manatili sa kanyang presensya sa pagkataon. Tuloy nga po kami walang magagawa kung hiwalay sa iyo, Panginoon. Na ang kalapitan po sa iyo ay kabutihan po namin. Dalangin po namin, Panginoon, araw-araw. Mapalapit sa iyo, Panginoon. Maranasan ka, Panginoon, O Diyos. Manatili lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Minsan pa ulitin mo natin yung linyang wala akong magagawa. Ako'y hiwalay sa iyo. Wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Ang kalapitan sa iyo ay kabutihan ko, Panginoon. Ako ay tingin mo. Isang paulit ko natin. Wala kami kayang gawin kung wala ka. Wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Panalangin po namin, Panginoon, O Diyos, ang kalapitan sa iyo ay kabutihan ko, Panginoon. Isang pa wala akong magagawa. Bilang panalangin sa ating Panginoon, kailangan ka namin. Wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Ang kalapitan sa iyo ay kabutihan ko, Panginoon. Ako ay tingin mo. O Panginoon, ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ko. Sige po tayo umawit. Ay sapat na, O Panginoon. O Panginoon, ikaw ang aming hangat. Ikaw ang hangat. Ang maranasan ko nga, Panginoon Jesus. Ay sapat na, O Panginoon. Ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ng Panginoon, ang ating kasapatan. O Panginoon, ikaw ang hangat. Sige po, sambitin ang ating mga puso. Ikaw ang aming hangat, Panginoong Jesus. Ang maranasan ka. Isan pa. O Panginoon, ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka. Ay sapat na, O Panginoon, ikaw ang hangat ng puso ko, ang maranasan ka. Ay sapat na, O Panginoon, O Panginoon, O Panginoon, mahal. Kita. Ito ang aming kasapatan. Maranasan ka. Ang kalapitan sa iyo ay aming kabutihan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil tunay po na ikaw ay buhay.
Dahil kay Diyos na buhay, hindi ka isang ideya lamang. Ikaw ay aming kasama. Kagaya nga po ng panalangin po. The first century Christian. O makapangyarihang Diyos, ikaw ay buhay. Ikaw ang lumikha ng dagat, ng langit, ng lupa. O makapangyarihang Diyos, tunay kang buhay. At ang maranasan ka sa araw-araw ay tunay pong kasapatan ng aming mga puso. Salamat po. Sa iyo po ang papuri at pagsapat, pagdakilang pasalamat. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus ng Biblia, na aming Diyos, tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Magandang hapon po. So ngayon po ay itutuloy po natin ang ating pong series about po sa Acts. So panood niyo naman po yung highlights natin. Ano po? So last Sunday ay tinukoy po ni Sir Walter ang patungkol po sa pagiging sovereign ho ng Diyos. Ano po? At dalawang verses lang po yung kanyang tinakil po sa chapter 4. Ngayon po ay itutuloy po natin. Ano? At kung titingnan po natin, kung ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa po, basahin po natin sa Acts 4, verse 25 hanggang sa pinakahuli pong verse. Okay? Kung mayroon po kayong mga Bible sa inyong mga phone, sa mga tablets po ninyo, pwede ho tayong sumunod. Verse 25, kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Okay, so kinote po nila yung verse po sa Old Testament, which is, makikita po natin sa aklat po ng Awit chapter 2. Okay? So ito po yun, Sabi po dito, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Okay? Ito po ay parallel po sa verse ng Psalms chapter 2. Okay? Why do the nations, why do the king rage over Jesus Christ, over God? Ano po? So ito po ay sabi nga natin, propesiya, na mangyayari. So ito na nga po nangyari na sa New Testament. Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipo ng mga pinuno laban sa mga Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisa katuparan ang mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo. Okay? So, we have heard from the teaching of Pastor Walter that they were imprisoned. Ano po? Sila po ay nakulong for 24 hours. Bakit po? For sharing the gospel. Naunawaan po natin, nakulong po sila ng 24 hours dahil sila po ay nag-share po ng mabuting balita. And after that, sila po ay pinalaya. Okay, tingnan ho natin. At after po noon, nagkaroon ho sila ng death threat. Okay? Sino na ho dito yung nakatanggap ho ng death threat? Okay, si Pastor Cedric, dahil sa pagba-Bible study. Okay? Pag hindi ka umalis sa bahay na yan, may mangyayari sa'yo. Okay, tingnan ho natin. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Okay. Emphasize lang po yung verse na yan. Can we read that in English version, sir? Okay, sabi dyan, verse 28, they did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, this is their prayer. Please, pakinggan po natin. Napakaganda ho nito, no? Marami ho tayong matututunan. Sabi niya, now, Lord, consider your threats and enable your servants to speak your word with great boldness.
And now, Lord, look upon their distress and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. Grabe, no? Yung prayer nila, they did that, my Lord. Alisin mo na kami sa lugar na to, pwede ba? May death threat po kami dito. Alisin mo kami sa lugar na to. O kaya, hindi ho sila nag-pray na, Lord, patayin mo lahat ng mga nagsasabi sa amin ng ganyan. They did not pray for that kind of prayer. Instead, they pray for what? They pray for, grabe, no? And enable your servants to speak your word with great boldness. May title po tayo sa ating turo ngayon ay Mission-Driven Church. Sabihin nyo nga, Mission-Driven Church. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, are you still on a mission mode? Kaya sabi nga ni Pastora Joyce kanina sa Buhay na Sapa, kamusta na tayo? Kamusta na ho yung mga tawag ho natin sa harapan ho ng Diyos? Kaya pa rin po ba talaga nating tayuan yan? Yan ho, na parang hindi ka magpe-pray, Panginoon, alisin mo na ako sa lugar na to. Instead, Lord, bigyan mo pa ako ng kakaibang tapang for me to speak your word with boldness. Grabe, no? Ito ho yung kanilang ito ho yung kanilang panalangin. So nakita ho natin, dahil nga po meron hong banta sa kanilang buhay, pag nagpatuloy kayo sa pag-share ng salita ng Diyos, papatayin namin kayo. Yun ho yung sinasabi ho sa kanila Kapag hindi kayo tumigil sa pag-share ng mabuting balita, buhay ninyo ang kapalit. Grabe, no? Pag kayo yun, anong gagawin ninyo? Diba? Ano pong gagawin po natin? Wag ka nang tutungtong sa lugar na to, ha? Tigil mo yung Bible study mo yan. Kung hindi, may kalalagyan ka. Diba? So sabihin natin, ganun ho yung sinabi ho sa kanila. Okay? Tumigil na kayo sa pag-share ng Word of God. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Grabe po, ano pong naging response po nila? Okay? Church, ano pong naging response po ni Peter and John? Kahit na po may mga threats po sa kanilang buhay, kahit may banta po sa kanilang kaligtasan. Grabe, hindi ho sila, hindi sila nag-pray, Panginoon. Kill them. Patayin, imbis ho kami yung patayin, sila po ang puksain ninyo, sila po ang patayin ninyo. Lahat ng Sanhedrin, Panginoon, patayin ninyo. Okay? Pero pinag-pray ho nila, diba? Panginoon, parang ganito Lord, bigyan mo pa kami ng kakaibang tapang, bigyan mo pa kami ng kakaibang confidence, Lord, to share the Word of God. Diba? Parang, Lord, we will not stop. We will keep on going. Grabe, no? Panginoon, hindi kami titigil. Tutuloy kami. Kamusta ho tayo? Diba? Kasi alam nila ho, ano nga yung kanta natin? Nung inaaral ko ho ito, pinapaalala sa akin ng Panginoon yung kantang, there's so much more to life than this. A higher calling that, sabi mo nga sa katabi mo, meron pang mas mahalaga sa buhay na ito. Diba? A higher calling. Kamusta ho tayo? Sino ho dito yung na-overwhelm na po sa mga nangyayari sa buhay, sa mga na-overwhelm na po sa mga pagsubok na nangyayari sa buhay niya na ang gusto niya na lang tumakas at umalis? Can I see your hands? Oh, there, meron doon dalawa. Joke lang. Diba? Sometimes, gusto mo na lang, Panginoon, pwede bang mawala na lang ako dito sa lugar na to? Diba? May ganyan Kasi ang dami ng problema, ang dami ng, diba? Pero grabe, makita ho natin tong mga alagad. Just, tingnan lang ho natin si Peter and John. Because they know their mission.
Alam nila ang kanilang misyon, alam nila ang kanilang panawagan. So instead of praying, Lord, alisin mo na kami sa lugar na to. Panginoon, ayaw na naming tumuloy, pero ang kanilang panalangin, Panginoon, bigyan mo pa kami ng kakaibang tapang na maipahayag ang salita ng Diyos. Nakapanalangin na ba kayo ng ganyan? Ako hindi ako makapayag sa sarili ko na kapag sabi ko, Lord, magdildil man kami sa asin sa lugar na to, dito mo ko tinawag, hindi po kami aalis dito. At alam ko, dito mo ako inilagay. Kung maghirap man kami sa lugar na to, kalooban mo yun, Panginoon. At ikaw pa rin, Panginoon, ang magtatawid sa amin. Kaya sabi ko, Lord, iniwan ko lahat para lang po sumunod sa tawag ninyo. Pero, alam niyo yun, yung dumaan ka lang sa pagsubok, dumaan ka lang sa problema, tatalikuran mo ang tawag mo. Ano ho? Sabi mo sa katabi mo, what is your mission in life? Alam mo ba ang mission mo sa buhay? O ang alam lang natin, mag-church tayo every Sunday and after that, uuwi na tayo. Diba? Yung mga estudyante natin, kala mo mamamatay na sa buhay. Ang dami-daming ginagawa sa school. My goodness! We've been there. I've been a student before and I'm in the ministry. Habang nag-aaral po ako, hindi po sa mayabang sa biyaya ho ng Panginoon, pero never na compromise ang paglilingkod sa Panginoon. Kahapon po ay si Christian, nag-uusap po kami. Sabi ko, sabi niya, may usapan po kami na mag-visitation sa Tabag. So, anong nangyari? John Lloyd is there also. Sabi ko, nag-aantay siya, tagal niya sa bahay. Sabi ko, nasaan na yung mga kasama ninyo? Nasaan na mga pupunta sa Tabag? Anong nangyari sa inyo? Yun ho ang problema ho sa atin Pag nahirapan ho, ang unang iiwanan yung mission field. O kaya ho wala nang umaatan na taga-Tabag. Kasi nakalimutan na ng mga taong tinawag doon na meron silang kailangang alagaan. Unawaan ho natin, yun Diba? Hindi ka manalangin, Panginoon, bigyan mo pa ako ng kalakasan ng katawan. Ang dami kong ginagawa sa school, ang dami kong ginagawa. Nag-OJT ka, gumagawa ka ng project, gabi ka na umuwi. Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan para magawa ko pa rin ang misyon na pinapagawa mo sa akin. Huwag akong magkasakit, Panginoon Ama, na every Saturday, andun kami nagba-Bible study. Wala namang Bible study. Kamusta ho tayo? There's so much more to life than this. Yun ang sinasabi ko. Ano hong makikita ho natin kila Peter and John? Hindi ho nawala ang compassion nila sa mga taong wala hong pagkakilala sa Panginoon. Kung meron talaga ho tayong totoong malasakit sa mga tao ho, na dinadala ho ng Diyos dito ho, pasensya na ko yung nakikarry away, hindi ho natin sila iiwanan. Kahit gaano pa ho, kabisi ho tayo. Pa-prioritize ho natin ang kanila hong lakad ho sa Diyos. Kaya yung mga estudyante natin, matataas ang grade sa school. Kamusta naman ang atin hong lakad ho? Kamusta naman ho ang mission ho natin sa Panginoon? Yun ho yun Anong ginagawa ho natin? So sabi ho niya, from the book, Insights and Acts, sabi ho dyan, they could just easily have prayed, get us out of here. Napakadili namang ipanalangin ho nila, Panginoon, alisin mo na lang kami dito. Or, kill off the Sanhedrin. Patayin mo na, Panginoon, lahat ng mga Sanhedrin. Instead, they said in effect, keep it going. Don't stop, Lord. Oh my goodness, grabe, no? Keep it going. Don't stop, Lord. And when this happens again, let us speak again plainly without reservation. Tapang, Yan ho ang
ang tawag ho nila dito, sabi ho sa mga commentaries, they are the pioneering Christians. They pioneered the early churches kung paano po talaga po ang mga mananampalataya ay humahayo, ipinabahagi po ang salita ng Diyos, kung gaano ho sila katapang pagdating ho sa babahagi ho ng salita ho ng Panginoon. Okay? Kamustahin mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, musta ka naman? Kahit isa lang, may na-sharean ka na ba? Okay. May nadala na po ba tayo sa Panginoon? Kahit isa lang. Diba ho? Kasi, sabi po ni Philip Brook, meron ba tayo dyan, sir? Okay. Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men and women. Do not pray for tasks equal to your powers. Pray for powers equal to your tasks. Pray for power equal to your task. Then the doing of your work shall be no miracle, but you shall be the... Kaya wag kayong mag-pray na, Panginoon, pagaanin mo yung aking trabaho. May isang ganyan, di ba? The more na mas mahirap yung trabaho nyo, the more naaasa po kayo sa Diyos. The more ho na kayo ho ay luluhod at iiyak po sa harapan ho ng Panginoon. Kasi ho, kapag madali lang ho yung trabaho na binibigay ho sa atin, di mo na kailangang mag-pray eh. Kaya mo na eh. Naunawaan po natin. Kaya grabe ho, no? Dito ho natin makikita sila Peter and John kung paano ho sila naging matapang. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng boldness. When you say boldness, talaga ho, wala kang reservation pagdating ho sa pag-share ng salita ng Diyos, wala kang filter. Kung ano ho yung kailangan sabihin, kung ano ho yung salita ng Diyos, yun ho yung sasabihin ho natin. Naunawaan po natin, and makikita ho natin, tuloy ho natin. Verse 30. So ito ho yung prayer, 29. And now, Lord, look upon their hearts and grant to your servants to continue to speak your word with boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders to the name of your holy servant, Jesus. So ito yung panalangin ho nila. Iunat mo ang iyong mga kamay, Panginoon. Ano ho? Verse 30, sabi niya, iunat ninyo ang inyong makamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Okay, verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Sino ho dito yung kapag ho dumadaan ho sa wilderness, ang unang response ay mag-pray? Okay? Wilderness ho yung pinagdadaanan ho nila. Tindi nun, papatayin ho sila eh. Grabe ho, Kung makikita po natin, ang panalangin po ni Peter and John ay hindi ho panalangin na basta-basta lang. Ito po ay panalangin ng punong-puno ho ng pananampalataya kung sino ho ang Diyos. Diba? Tinuro ho ni Walter that God is a sovereign Lord. Buhay ang Diyos. Yun po ang kanila hong nakita. Yun po ang kanilang tiningnan. Kaya anong nanalangin sila? Punong-puno ho ng pananampalataya. When we say faith, ano po ang pananampalataya? Faith then is confidence that God is who He say He is and will do all He has promised to do. Faith is not merely confidence. It is confidence in the promises and character of God. Tanungin mo nga yung katabi mo, kilala mo ba talaga ang Panginoon? Sabi mo, kanino ka nagpe-pray? Sabi ni Walter nung nakaraan, di ba, pinaliwanag niya. Okay? Kanino ho tayo nananalangin?
O yung mga first time ho, yung mga bago ho, akala ho natin pag nag-sign of the cross kayo, nanalangin na kayo. Diba? Bago kayo matulog, magsa-sign of the cross. Pag alis ng bahay, magsa-sign of the cross. Pag nakadaan ho ng simbahan, magsa-sign of the cross. Kung 10 simbahan yung dinaanan, 10 beses kang magsa-sign of the cross. Akala ninyo yun ang panalangin. Akala ho natin kapag nag-ama namin ho tayo, prayer na yon. Okay? Nakita niyo ho kung paano mag-pray si Peter and John? Yung ama namin po, pattern po kung paano tayo mananalangin. Pero hindi po yun yung prayer itself. Kasi po ang pananalangin po ay, sabi ho ng Panginoon, huwag kayong manalangin ng mga salitang kinakabisado. Ang pananalangin ay nanggagaling sa kung ano po yung nararanasan po natin, kung ano po yung nararamdaman po natin, yun po ang sabihin po natin sa Diyos, yun po yung panalangin. At katulad po ng panalangin ho ni Peter at ni John, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang para lalo naming may pahayag ang iyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Unawaan ho natin. Yun ho yung panalangin. Pag sinabi ho natin, kaya ano hong nangyari? Okay? Tinugon ho ng Diyos. Pagkatapos ho nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat at inapuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Okay? Tandaan ho natin, prayer is where we grow in, placing our trust in God. Prayer is where we grow in placing our trust in God. Pag nananalangin ka ho, diyan ka ho lumalago sa pagtitiwala mo ho sa Diyos. Kaya po, dito ho natin makikita, grabe ho yung panalangin nila Tinugon ho ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay Diyos na tumutugon ng panalangin. Ano hong mga iniiyak nyo sa Panginoon? Ano hong iniluluhod nyo sa Panginoon ngayon? Pagtiwalaan nyo ho ang Diyos, kaya yang tugunin. Naunawaan ho natin, meron ho akong kachat. Sabi niya sa akin, Lord tuloy. Sabi sa akin, Coach, isama mo naman ako sa panalangin mo. Sabi ko, sige. Sabi ko, ano bang ipapanalangin ko sa'yo? Anong specific prayer na kailangan mo? Sabi niya, magkaroon daw po ng stable income. Okay, so sabi ko sa kanya, nag-usap po kami, kinukonsider mo bang mag-abroad? Lahat ho na ngayon ang pinag-usapan namin. At huli kong sinabi ko sa kanya, naniniwala ako na kaya kang pagpalain ng Diyos sa Pilipinas at sa lugar na to kasi dito ka tinawag at may tawag ka sa Panginoon. Dito, sabi ko sa kanya ganon. Alam niyo yun, sabi ko, pagpe-pray natin. Alam niyo ho, dito ho natin mapapatunayan po na wala hong imposible ho sa Diyos. Grabe sabi niya, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral. Grabe, diba? Yung boldness sa pinagpe-pray nila, tinugon ho ng Diyos. Yung mga signs and wonders na hinihiling po nila, ginamit ho sila ng Panginoon para ho magpagaling ng may mga sakit. Naunawaan ho natin na gumagawa ho ng miracle ang Panginoon. Hindi ho tao. Naunawaan ho natin. Diba sabi niya, iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng himala. Okay, tingin ho kayo sa akin. Sino ho dito yung paralyzed na? Kasi
Parang lahat na ng sabi ho nung kachat ko nung isang araw, akala ko po ang attack ay, kunwari po, ay gantong buwan ay family, sa susunod na buwan naman ay, church naman, pwede po palang sa isang linggo lang, lahat yon ay maranasan ko. Kaya ho talagang, alam mo yung pag ganun ka, ang hirap no? Paralyzed ka ho, bagsak ka ho Financially, lahat na, naranasan mo na. Siguro yung iba, masasabi ho natin na nasa comfort ho kayo ng inyong buhay, komportable ho kayo. Yung iba naman ho, talagang dapang-dapa na sa mga pagsubok na nangyayari. Tingnan lang ho natin ang salita ho ng Diyos. Tingnan lang ho natin ang mga pangako ho ng Panginoon. Pwede bang pakitapik yung katabi mo? Sabihin mo, pag dumaan ka sa pagsubok, balik ka lang sa salita ng Diyos. Huwag kang tatakas. Kasi dun sa mga pagsubok na yon, dun ka talaga tatatag Naunawaan po natin. Ano nga lagi sinasabi ho natin? Kapag nasa dilim ka at hindi mo makita ang dinadaan, anong gagawin? Look up. Okay, sabihin mo ulit sa katabi mo, just look up. Okay, tingin lang ho tayo sa Diyos. Naunawaan ho natin. Naniniwala po ako dyan. Alam niyo, ang ganda ho nung kanta natin. Ano yun? Parang everyday, naging team song ko na yun Same God. Grabe ho yung doktrina niya Oo nga, Panginoon Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Moises, ikaw ang Diyos ni David. Kung nailigtas mo sila, kung nag-provide ka sa kanila, kaya mo rin gawin sa amin ngayon. Diba? Sabi ko, Lord, alam nyo, sino dito yung, may time pa ba kayo na umupo ho, mag-pause sa buhay po ninyo para ho magmulay-mulay po sa mga awitin, sa mga salita ho ng Diyos. Diba? Minsan po, isang kanta lang po sa Panginoon, lahat ng worries mo, lahat ng anxiety mo, mawawala. Isang awit lang po na mapakinggan po natin. Isang verse lang po, grabe po, parang, sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Yung every time na magbabasa ka ng Word of God, doon ka kakausapin talaga ng Diyos Yung parang kung ano yung pinagdadaanan mo sa araw na yun, yung pa yung mababasa mo sa salita ho ng Panginoon. May mga ganyan Sino dito yung naka-encounter niya ng ganyan? Diba? Nangyayari po yun. At doon natin makikita talaga that the Word of God is living. Buhay talaga Alam mo yun? Talagang, mangungusap sa iyo ang salita ho ng Diyos. Naunawaan po natin. Kaya sabi hong ganun, whatever your circumstances right now, anuman po ang journey mo ngayon, madilim man, bagsak ka na, lagi mong tingnan that God is a God who answers prayer. Ang Diyos po, ang Diyos na tumutugon ho ng ating panalangin. Katulad po ng ginawa ho niya, diba sabi ho ng Panginoon sa kanyang mga salita, with me, nothing is impossible. Para sa akin, walang mahirap sa akin. Sabi ho ng Diyos, walang bagay na hindi niya kayang gawin. Bakit hindi ho natin pagtiwalaan ang mga bagay na yan? Naunawaan ho natin. So dito ho natin makikita kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay po ni Peter and John. Nung sila ho ay nanalangin, talaga hong tinugon ho ng Diyos. Parang ganito ho yung sabi nila Ang ganda ho lang nung sabi ho ni Chuck Swindoll sa kanya hong insight. Excerpt from Insight on Acts by Charles Swindoll. Okay? Available ho sa amin ang book na yan. Yung gusto hong manghiram, pwede naman. Okay? While you're getting the job done, Lord, we want to be part of what you're doing. Lord, gusto
Gusto naming maging bahagi kung ano po ang ginagawa ninyo, kung ano pong pagkilos, kung ano po ang ginagawa ninyo sa buhay ng mga taong ito. We want to be part of that. Hindi po kami magpapaiwan, Panginoon. Gusto naming makibahagi. Diba? Handa po kami, Panginoon. You're doing signs and wonders. You're doing miracles. Lord, we want to be part of that. Gamitin mo kami. Panginoon, nagliligtas ka. Gamitin mo kami. Grabe, ano? Sino ho dito yung ano eh? Kaya nga po minsan, sabi ko ho, alam nyo, friends, church, next. Asan yung mga next? Pakitaas nga ng kamay ng next. O, bakit yung iba hindi nagtataas? Okay. Alam nyo, nung panahon po ng mga unang batch ng, ano ba tayo, wag ng next noon? Youth of the Nation, diba? Nabugbog ho sila sa Master Mission Mate. Master, Panginoon muna. And after na makakilala ka sa Panginoon, after na maibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, mission. What is your mission? What is your why in your life? Bakit ba ako nabubuhay? Bakit ba ako nandito sa lugar na to? Bakit ako naging estudyante sa eskwelahang ito? Ano? Panginoon, what is my why? That is your mission. Alam niyo, ang buhay, hindi lang tungkol sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. Pagpapalaguho ng negosyo. Pagpapayaman. Hindi lang po yan ang buhay. Pagiging komportable, hindi lang po yan ang buhay. There is so much more to life than this. A higher calling. Bago ka maghanap ng mate mo, dapat mayroon ka ng master, mayroon ka ng mission. Ito ho yung sinasaksak ho natin sa utak ng mga scholars ho natin. Hindi kayo pinagba-Bible study dahil required. Hindi kayo pinapupunta sa mga lugar na to dahil gusto lang namin. Gusto namin na kahit makatapos kayo ng pag-aaral, may bahagi ho ang kaharian ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi pag wala kang mission sa buhay, ano ho? Wala. Ang buhay mo ay walang kabuluhan. Sabi ho ng isang magaling na tagapagturo, ano po, give them something that they can die for. Sila Peter, ito sila eh. Sila John, handa ho nilang itaya ang buhay nila para lang ho magbahagi ng salita ng Diyos at ilapit ang mga tao ho sa Panginoon. Tayo ho, ano yung bagay na ikamamatay ho natin para sa Panginoon? Yun yung tanong ko eh. Ano yung bagay na ikamamatay nyo para sa Panginoon? Problema ho sa atin, akala ho natin ang pagbuhay, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang hanap buhay. Hindi ho yan eh. Meron ho tayong purpose sa harapan ho ng Diyos. Meron ho tayong mission. At katulad ho nila Peter and John, kung paano ho sila naging matapang sa pagbabahagi ng salita ho ng Diyos, dapat ho may ganyan din ho tayo. It is our general calling to share the gospel. It is not a pastor's duty only. Lahat ho tayo tinawag ho dyan. Naunawaan ho natin? Mapastudyante ka, mapayang professional ka, mapananay ka, mapatatay ka. You are called by God to share the gospel. Anong ginagawa ho natin? Why did you become a teacher? May bahagi ka sa kaharian ho ng Diyos. Why did you become a programmer? Why did you become an IT? Bakit ka naging nanay? Bakit ka naging tatay ng mananampalataya? May bahagi ka sa kaharian ho ng Diyos. Remember that. Naunawaan ho natin. Akala ho natin ang pagiging Christian, pag-attend lang ho ng church. Hindi po. Naunawaan ho natin. Hindi ho lang pag-attend ho ng church ang ating buhay bilang mga mananampalataya. You have a mission. Kailangan ho nating gampanan ang bagay na yan.
Anong kinatatakot ho natin? Diba? Bakit ka ba nasa Go Create? Hindi lang naman ho kayo laging pagalitan eh. Kasi palpak lagi ang ginagawa ninyo eh. O hindi naman hindi naman. Natutuwa nga ako, sabi ko, nung nagkaroon ho tayo ng, ano ba yon? Worship. Sa Buhay na Sapa, mayroon hong lumapit ho sa akin. Sabi niya sa akin, Coach, tuwang-tuwa ho siya eh. Sabi niya, sa mga nakita ko ho dito ngayon, sa mga napanood ko ngayon, sabi niya, wala akong ibang nakikitang ibang church. Sabi niya ganun, avenue na avenue. Sabi niya ganun, mga video pa lang, mga presentation pa lang ng ating ABP. Avenue na avenue. Diba? Go Create. Maraming salamat kahit lagi kayo napapagalitan. Alam ko, puyatan nights na naman tayo. Start na tayo ng ating recording for Sambang Gabi. Wala na naman tayong tulugan. Grabe. Kung meron pong may pinakamahirap na ministry sa church, Go Create po yun. Kasi hindi tumitigil ang kanilang trabaho. Ang dami mo nilang gagawin. Hindi ko alam kung paano ho pa sila matutulog. Ano po. So, grabe no? Lahat ho tayo may mission po sa harapan ho ng Panginoon. Ano? Yung bang, ito hong iniiyak ko ho sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, yung mga estudyante namin ngayon, yung mga young pro ho namin ngayon, mga magulang namin, makita ho nila na meron ho silang bahagi. Meron ho silang mission. Unawaan ho natin, lahat po tayo kabilang po doon sa pagbabahagi po ng salita ho ng Diyos. Even the youth. Next, kaya po yung mga may life group sa Next, turuan nyo sila ng paghahanap sa panawagan. Huwag kung ano-ano ituturo ho natin. Turuan nyo na sila about calling. Kasi pag nawindang yung mga yan, meron ho silang babalikan sa buhay. Katulad ho nung sinasabi ko ho, may binisita ho ako. Sabi ko sa kanya, pinapaalala ko lang sa'yo kung bakit ka napunta sa church. Diba? Minsan kasi pag tayo ho ay sa dami ho, yung parang gusto mo nang umiska po. Mag-iibang bansa na lang ako, maghahanap ako doon ng trabaho, malaki ang sweldo doon, papadalhan ko na lang kayo. Ang tanong, yan ba ang kalooban ng Diyos? Yan ho yun eh. Okay, so tingnan ho natin, tuloy ho natin, While you're getting the job done, Lord, we want to be part of what you're doing. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanong mo lang, gusto mo ba maging part ng ginagawa ng Diyos sa church? Okay? Gusto mo ba nating maging part? Pagkatapos nilang manalangin na yanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos. Sabihin mo natin, napuspos. Grabe ho, sa pananalangin nila, napuspos ng Espiritu Santo ang buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Kung titingnan ho natin sa Old Testament, Pentecost days, ang Espiritu Santo po ay nagparanas po ay sa pamamagitan po ng liwanag. Pero this time, silang lahat ay nayanig. Okay? Yung kapuspusan po ng Espiritu Santo ay naranasan po nila sa pamamagitan po ng pagkayanig ng buong lugar. Basahin ko lang po sa inyo. At Pentecost, you recall, the power of God came down, manifested as light, and flowed into each believer. But in this case, the building trembled with the power of God as it flowed outward from their prayers and into the world. Okay? They had asked for His power, healing, signs, and wonders to create opportunities for them to witness. The answer to their petition rolled out the place and into the world to prepare it for their confident proclamation of the gospel. Tinugon ho ng Diyos. At kung titingnan ho natin, kaya ho tayo naabot ng salita ho ng Diyos dahil sa tapang
na ibinigay ho ng Diyos kay Peter at kay John. At dahil po sa pagkapuspos nila ng banal na spirito, naunawaan ho natin. So, uulitin ko po, sana po ang first response po natin, kapag tayo ho ay dumadaan po sa mga subok, sa mga bagay na hindi po natin kontrolado, ay panalangin. Sabihin natin, prayer. Lapit ho kayo sa Diyos. Kasi siya ho yung Diyos na tumutugon ho ng panalangin. Siya ho yung Diyos ho na ginagawa po niya kung ano po yung ipinangako po niya sa atin. Naunawaan ho natin, katulad po ng pagtugon niya kay Peter at John sa kanilang panalangin, ganun din po ang gagawin niya po sa atin. So ano man po ang ipinapanalangin po natin, manampalataya po kayo na kaya po yang tugunin ho ng Diyos. Okay? Ang Espiritu po ng Panginoon. Sige, tingnan ho natin. So, binigyan ho sila ng power, ng tapang. His Spirit is not just a pacifier. Sino ho nakakaalam ng pacifier? Ano ho yung ginagawa ng pacifier sa baby? Anong ginagawa? Pag sinaksakan mo ng pacifier, ano na mangyayari sa baby? Titigil sa pag-iyak. Naman, nasusuto yung kanyang sarili. Okay. His Spirit is not just a pacifier where we find rest in His presence. His Spirit is also our energizer that makes us active in His. Okay. So yung mga hindi na active sa mission, baka hindi na po kayo nagpa-pray ng kapangyarihan ng Diyos, ng tapang. Ang dami kong kwento dati na naririnig kung paano kumilos ang banal na spirito dito sa church natin. Mga talagang nakita nila kung paano nagpagaling ang Panginoon, kung paano pag nananalangin sila, may mga nangyayari pong himala po talaga. Kaya pong gawin ng Panginoon yan eh. Kaya po, di ba dati, naalala ko, bago tayo humayo, hindi pwedeng hindi tayo mag-pray. At ito, na-witness ko po yan personally. Papunta kami ng Pulang Bato. Alam niyo yun, yung parang, dati kasi sa Pulang Bato kami nagmimisyon, lakad lang kami. Pabalik at papunta, lakad yan. Every Saturday yun, sama-sama kami. Si Ate Els po, pag yung talagang, na siya, ano nga tawag doon? Diklum ba tawag doon? Dag-im? Ayun, yung madilim na yung langit. Alam niyo talagang by faith, itataas ni Ate Els sa kanyang kamay at papanalangin po niya. Panginoon, wag niyo pong loobin na ibagsak dito sa amin ang ulan. Sabi niya, tinataboy ko po sa dagat ang ulan. Personally talaga na-witness ko kung paano po talaga nawala Alam niyo yun? Sabi ko, Panginoon, grabe talagang, doon ko nakita talaga na, Panginoon, grabe, mamamangha ka talaga sa Panginoon, mamamangha ka sa pagkilos ng Diyos. Naunawaan natin, tapos minsan po ay, wala nga kaming pamasahe, kailangan naming mag-mission, maglalakad kami. Minsan magpa-pray kami, Panginoon, sana po may dumaang sasakyan na pasasakayin kami. Hindi kami nabibigo. May dumadaan po talaga na sasakyan. Pasaan kayo mga ining? Doon sa Sampalukan, ganyan Diba? Kahit po truck, alam namin na answered prayer ng Diyos yun. Aakyat kami sa truck para sumakay po doon. Naunawaan nyo, ganun kasi ang layo naman pag nilakad namin, nakakapagod po. Pero, grabe yung pagtungon ng Diyos. Tapos minsan, pakinggan nyo mabuti Minsan magme-mission kami, minsan hindi pa kami kumakain. Minsan magpa-pray kami ni Ate. Sana Panginoon, doon sa bahay na pupuntahan namin, magpakain o magpamerienda. Alam niyo, magugulat kami. Pagdating namin doon, may birthdayhan pala.
O, diba? Hindi lang siya merienda, hindi lang hukain, talagang sa bukid pa naman, pag nagpakain sila, grabe ho sila magpakain. Alam niyo yun? Kaya, alam niyo, wag ho kayong mawawalan. Ito ho yun eh, makikita ho natin dito sa verse na to, yung pag-asa ho sa Panginoon, na kahit ano pang wilderness siya na dumating sa buhay po natin, God is a God of miracle. Naniniwala po ba kayo dyan? God is a God of miracle. Sabi nga po sa awit, He is more than able. Kaya niya po eh. Kaya niya po kumilos, kaya niyang tumugon ng mga panalangin. Naunawaan po natin, ang Diyos po ay Diyos na buhay, sovereign, and He answers prayers. Kaya niya hong tumugon. Kailangan lang po natin ay pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Naunawaan po natin kung paano ho niya tinugon ang panalangin po ni Peter and John. Kaya ka rin niyang tugunin sa panalangin mo ngayon. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, keep on going, do not stop. Sige ulit, gusto ko yung nakaharap. Minsan, sa ceiling naman nakatingin. Tingnan nyo sa mata, sabihin mo, keep on going. Do not stop. Okay? Maghuka tayong tumigil sapagkat ang Panginoon po ay kasama po natin. Amen po. God is with us. Kaya sabi ko, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan po ng tapang. Actually, ngayon po ay lagi po akong nananalangin kasi pinagpipray ko po si Pastor said, everyday po yan. Kasi eventually, he will be the senior pastor of our church. At mahirap pong mag-handle po ng church. And Lord, sabi ko, Panginoon, yung tapang, pag binabasa ko po itong Acts, yung tapang na ito, Panginoon, ibigay mo sa Kanya. Alam niyo yun, na kahit pa nga sabi ko, kabagay, naranasan niya na magkaroon ng death threat. Death threat talaga, Pero, ano pa hong maranasan niya sa buhay, Panginoon, bigyan mo siya ng tapang to lead the church sa nais mo pong direksyon. Mahirap po, pag time na ho na ako ho ay magre-resign, hindi magre-resign, magre-retire, as a senior pastor, Kaya po, inihahanda ko po siya, pinapanalangin ko po siya lagi, ready ka na ba? Alam niyo yun, yung pagsama ho ng Panginoon. Alam niyo yung pinapanalangin ko sa Kanya, kung paano po sinamahan ng Diyos, sila Peter and John, sila Paul, yun ho eh. Yun ho yung pinapanalangin ko sa Kanya everyday. So, friend, church, ano man pong pinagdadaanan po natin, do not lose hope. Tingin po tayo sa Diyos. Balik po tayo sa salita ng Diyos. Tingnan ho natin kung sino ho yung Diyos, kung ano po yung karakter ng Diyos. Doon lang po tayo tumingin. Just look up. Sabihin mo ulit sa katabi mo, do not look down. Look up. Okay? Kailangan po natin yan. And dahil sa kapuspusan ho ng banal na spirito, ito po yung nangyari ho sa kanila. First po na nangyari sa kanila, dahil po sa kapuspusan ng banal na spirito, they began to speak the word of God with boldness. Tingnan natin. Verse 31. Pagkatapos nilang manalangin na yinig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Grabe, no? Dahil doon sa kapuspusan ng banal na Espiritu, sinasabi ho natin yung infilling of the Spirit. So, dapat lagi nating hinihingi yan, yung kapuspusan. Paano natin mararanasan ang kapuspusan sa pagsusuko ng buhay, sa pananalangin at pagsambaho sa Panginoon. Yan po, mararanasan po natin yan kapag tayo po ay lagi hong nagsusuko ng buhay sa Panginoon, lagi pong nananalangin at lagi pong sumasamba sa Kanya. So, ito po yun.
um, infilling of the Holy Spirit, kapuspusan. Sabihin natin, kapuspusan. At dahil sa kapuspusan ho ng banal na Espiritu, may nangyari po. Ito po ang pwedeng mangyari. O katulad po nila, nagkaroon sila ng tapang na mangaral. Kung dati matapang na ho sila, ngayon mas matapang pa. Okay? Naunawaan ho natin, tuloy ho natin. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni naman na sarili nila ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. So number 1 na naging resulta ng kapuspusan ng Espiritu, naging matapang ho sila. Sabi hong ganun, they began to speak the word of God with boldness and the church became extraordinarily generous. Sabihin natin generous. Okay. Hindi lahat ng tao ay meron hong generosity. Pwede ka hong magbigay pero you are not generous. Kasi when we say generous, gift ho yan eh. Generosity. Yun bang pag nagbigay ka, syempre all out ang pagbibigay mo at yung kung anong meron ka, hindi mo siya inaari na iyo lang. Para sa lahat. Okay? Yung pang hindi mo na kailangang i-follow up, uy, bayaran na ng ganito, ganyan. Alam mo na yun eh. Yun yung parang pag may pangangailangan ng church, hindi na kailangang sabihin sa'yo, nararamdaman mo yun, nakikita mo yun, and you're willing to give. Yan po yung generous. At ganun po sila. Okay? Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Grabe ho yung nung narinig ho ng mga tao ho yung tungkol sa resurrection ho ng Panginoon, grabe ho yung ginawa ho sa kanilang buhay. Ano po? Kaya po, yung gospel, diba? Ano po ang sabi ho natin? Ano nga po ang gospel? Okay, death, ang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Diba? Sabi nga ni Pastor Walter, ang Panginoon lang naman ang Diyos na nabuhay, diba? Sila Buddha, sino pa ba? Allah, sino pa ba? Lahat naman yan namatay at hindi na nabuhay. Panginoon lang po ang muling nabuhay. Naunawaan natin, sabi ho, nagtaglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Grabe, no? At hindi ho nung ginawa ho ng banal na Espiritu ho sa kanila. Dahil po sa kapuspusan ho ng banal na Espiritu, ito ho yung nangyari. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Diba? Sabi ko, Lord, dito sa church, every Sunday, diba, meron tayong pagkain. Nakikita ho ba natin yun? Yung may mga work dyan, nakikita ho ba natin yun? Yung parang, siomay na nga lang yung ulam natin, di pa tayo magtiglilima eh. Pero sabi ko nga ho dun sa kausap ko, sa totoo lang, hindi pa kayo dinudugo sa pagbibigay. Sa pag-share sa church. Kasi meron pa naman kayo, pag magkakape kayo, o kahit everyday kayong magkape, may pangkape pa naman kayo eh. Eto ho grabe ho yung ginawa ho ng Diyos sa kanila eh.
May puso po ba tayong ganyan? Naalala ko yung panahon ni Pastor Cedric. Pag sinabi ko sa kanya, yung 13th month pay mo, ibigay mo sa church, wala tayong pambayad. Grabe ho yun. 13th month pay. Pinagtrabahuhan mo ng ilang buwan yun eh. Pwede ka nang makabili ng cellphone doon, pwede ka nang makapag-happy-happy naman sa buhay. Pero dahil sinabi ko sa kanya, kailangan natin sa church. Wala akong niho-niha. Sige coach, bigay po. Sabi ko, wala na tayong mga kwentong ganyan eh. Sa mga young pro ho natin, sa mga susunod na henerasyon ho natin, ano hong kwento ho ang maiaalay po natin? Kakaiyak ho, ano? Tingnan nyo ho, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibinili na ang kanilang lupa o bahay. May nagbenta na ba sa inyo ng bahay para ibigay sa Panginoon? May nagbenta na ba ng lupa dito para ibigay sa Panginoon? May nagsanla na ba sa inyo ng cellphone para ibigay sa Panginoon? Dati ho, meron eh. Ngayon wala na ho akong kwentong naririnig ho na ganyan. Ang pinagkatiwala at ay pinagkatiwala nila sa mga apostol, ipinamamahagi naman iyon sa mga pangangailangan ng bawat isa. Tuloy ho natin. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-Cyprus sa tinawag ng mga apostol na Bernabe. May dahon na ba sa inyong nagsanla ho ng inyong wedding ring para ibigay ho sa Panginoon? Meron na ho sa ating mga nag-loan para ho ibigay sa Panginoon. Alam niyo, grabe, sabi ko dyan, ganoon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe ng ibig sabihin, anak ng pagpapalakas ng loob. So, ibig sabihin ng Bernabe, encouragement. Pinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Grabe, no? Kaya sabi ko, Panginoon, nakakaiyak po talaga na, sabi ko, Panginoon, sana ho, maranasan po ito ng may mga kwento pong ganito tayo, Ito ho ay dahil po sa kapuspusan ho ng banal na spirito, kaya ho nila nagawa po yan. Naunawaan ho natin, totoo po yun eh. Sinabi ko talaga ho doon sa kausap ko, sa totoo lang, hindi pa kayo dinudugo. So sana ho makita ho natin si Peter and John, makita ho natin ang early Christians. Ito ho sila eh. Grabe ho yung compassion ho nila sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Grabe ho yung initiative ho nila pagdating ho sa pagbabahagi ho ng salita ho ng Diyos. Diba? Ganun ho sila. Katindi. At sana ho tayo dito sa church, maranasan po yan. Dahil lagi kang mananalangin, Panginoon, gamitin mo ako para lalo pa hong, marami pa hong makakakilala sa inyo. Unawain ho natin, gamitin mo ang aking buhay para may madala po ako sa Panginoon. Gamitin mo ang aking buhay para makapag-share ako ng Word of God. Unawain po natin, sino po yung nananalangin po ng ganyan? Panginoon, bigyan mo ako ng tapang na may ibahagi ko po ang salita ng Diyos sa mga katrabaho ko, sa mga kaklase ko. Gagraduate ka na, 4 na taon ka na sa eskwelahan na yan, wala ka man lang nadala sa Panginoon kahit isa. Yung tanong mo sa atin eh. Magre-retire na ho tayo sa ating mga trabaho. Kamusta? Nagagawa ho ba natin yung ating pong general calling, which is to share the gospel of God? Naunawaan ho natin. So wala po akong ibang panalangin kundi katulad po ng early churches, ng early Christians, katulad nila Peter and John, yung compassion po sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Lord, itong mga taong pabigyan mo ko ng tapang. Kahit gaano ko kabisi sa school, sa trabaho, Panginoon, magkaroon ako ng time na humayo, magmisyon. Magkaroon po ako ng time, Panginoon, na magamit po ninyo para mas marami pang tao ang makakilala sa inyo. Yung aking pong kabuhayan, yung resources na meron po ako, Panginoon, magamit po para po marami pang madala sa inyo. Yun eh.
At sana makita ho natin, ang Panginoon po ay ang Panginoon na tumutugon po ng panalangin. Kahit ano po ang pagdaanan mo sa buhay, pagtiwalaan mo ang Diyos, manalangin ka bago ka gumawa ng hakbang. Can you just say that to your katabi? Pwede bang manalangin ka muna bago ka humakbang? Pwede bang manalangin ka muna bago ka magdesisyon? Naunawain po natin, katulad po nila Peter and John, hindi po sila humahakbang nang hindi po muna iniluluhod, hindi po muna ipinapanalangin po sa Diyos. At doon ho natin makikita kung paano po kikilos ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ulitin ko po, ano man po ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon ngayon, keep going, do not stop. Tuloy po natin hanggang sa katapusan ng ating buhay, pagtiwalaan mo ang Diyos. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, pagtiwalaan mo ang Diyos. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon, And I pray na ang church po natin, dahil po sa pagkilos ho at kapuspusan ng banal na Espiritu, ay magamit po talaga tayo para sa Kanyang kaharian. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay, gusto ko lang pong basahin ulit, Acts 4 verse 24. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit. So ulitin ko po verse 24. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven, the earth, and the seas, and everything in them. Okay? Buhay po ang Panginoon. Church, buhay po ang Panginoon. He is sovereign. Kontrolado niya po lahat ng nangyayari po sa atin. He is the same God. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Paano po siya kumilos sa panahon nila Abraham, sa panahon nila David, sa panahon po nila Daniel, nila Noah, kaya niya rin pong kumilos sa panahon po natin ngayon. Naunawaan po natin. Kaya po, whatever your mission to God, anuman pong pinapagawa ng Diyos sa inyo, huwag po kayong tumigil. Keep on going. Pagtiwalaan po natin ng Diyos na siya po ang kikilos at magtatawid po sa atin. Amen po. Tayo pong lahat ay umawit. Awitin po natin sa Panginoon ang awit na to. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness.
I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of Jacob, who made a shepherd boy courageous. I made and faced Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. You healed your children. You healed your children. You are the same God. Say, you are the same God. You answered prayers back, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing. You are providing. You are the same God. You are the same. You move in power. God move in power now. You are the same God. Say, you are the same God. You are a healer. You are a healer. You are the same God. You are the same. You are a savior. You are a savior now. You are the same God. You are the same. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. Oh rock, ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. You free the captives there. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers there. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same. I'm calling on the Holy Spirit, Almighty river, come and fill me again. Hallelujah. Tayo
pong lahat ay lumapit po sa Panginoon sa oras na ito. God is saying to us right now, I am the same God. Kung paano siya kumilos nung panahon po nila Pedro, nila Juan, kaya niya rin pong kumilos sa panahon po natin ngayon. Kung paano po ginamit ng Panginoon ang buhay po nila Pedro, nila Juan, nila Pablo, Panginoon ng mga apostol, kaya rin pong gamitin ang ating buhay sa panahon ngayon upang maibahagi po ang salita ng Diyos. Kaya po sa oras na to, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga kamag-anak, ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin po sa Panginoon sapagkat ang Diyos na tumutugon po ng ating panalangin. Wala pong imposible po sa Diyos. He is faithful. He is the God na tumutugon po. Ang Diyos po ang makapangyarihang Diyos na makapagbabago po ng puso ng ating mga mahal sa buhay. Hallelujah, Panginoon, aming Ama. Panginoon, buksan mo ang durungawan ng langit, Panginoon Ama, para sa iyong mga anak. Panginoon, na umiiyak po para po sa kaligtasan ng kanilang pamilya, ng kanilang mga kaibigan, ng kanilang mga kapitbahay, Panginoon Ama. Lahat ng tao po, Panginoon, na dinadala mo sa lugar na to, aming Amang banal, Panginoon Ama. Kayo ang makapangyarihang Diyos, kayo ang nagbabago ng puso, nagbabago ng buhay. Dalangin lang po namin na sa Church, give us the boldness, O God, katulad po ng tapang ng mga apostol, na maibahagi po ang iyong salita, aming Amang banal. Maibahagi po ang mabuting balita, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga kakaibigan, sa aming mga kapitbahay. Hallelujah, aming Amang banal. Salamat po. Salamat, Panginoon, aming Ama. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na kumikilos, Panginoon, at kalooban mo, Panginoon, na ang lahat ng tao ay makarinig ng iyong salita, ng mabuting balita, aming Panginoon. Aming Ama, salamat po. At Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang aming pong mga kapatiran, Panginoon Ama, na dumadaan po sa mga pagsubok, dumadaan po sa wilderness sa mga panahong ito, aming Amang banal. Panginoon, ipakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos di nagbabago. Ikaw ang Diyos makapangyarihan na kaya mong gumawa ng himala sa kanilang mga buhay, aming Panginoon. Ama, salamat po. Panginoon, salamat aming Ama. Patuloy mo lamang pong samahan ang church. Samahan niyo po, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon, na dinadala na po. Nawa po, Panginoon, Ama, makilala po nila ang totoong Jesus ng Biblia. Magkaroon po sila ng tamang relasyon, Panginoon, sa Panginoong Jesus. At sila po, Panginoon, Ama, ay patuloy, Panginoon, Ama, Panginoon, na lumalim po sa pananampalataya sa inyo lamang, aming Amang banal. Sa mga magulang po namin, sa mga young professionals po namin, sa kabuuan po ng church, O God, sa inyo po pinagkakatiwala, sa inyo po itinataas lahat ng kanilang mga panalangin, katagpuin po ninyo, aming Amang banal. Ano man po ang mga iniiyak nila, iniluluhod nila sa mga panahong ito, samahan mo lamang po sila. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, aming Amang banal. Ang mga nangangailangan po ng pag-asa, bibigyan po ninyo. Ang mga nangangailangan po ng kagalakan, Panginoon, Ama, nakapahingahan, Panginoon. Magpahinga po sa inyong presensya, aming Amang banal. Mga nangangailangan po ng kagalingan, Panginoon, physically, spiritually, emotionally, katagpuin po ninyo, aming Amang banal. Ang mga nangangailangan po, Panginoon, ng pinansyal na pagpapala, katagpuin po ninyo, aming Amang banal.
ang mga nangangailangan po, Panginoon, ng mga oportunidad. Panginoon, bigyan po ninyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. At higit sa lahat, Panginoon Ama, ang kalapitan sa inyo, patuloy po naming maranasan aming Amang Banal. Salamat po, O Diyos. Kayo ang Diyos na mabuti. Kayo ang Diyos na maibigin, Panginoon Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat. Salamat po sa katapatan ninyo. Salamat po, hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw, aming Amang Banal. Salamat po, O Diyos. Tunay nga pong mabuti kayo, Panginoon, aming Amang Banal. Panginoon, ang lahat po ng gawain po ng church, sa inyo lamang po pinagkakatiwala. Ang sambang gabi, Panginoon Ama, ang year-end, O God. Panginoon, samahan mo kami, Panginoon Ama. Tunay nga po na wala kaming magagawa kung wala ka po, Panginoon Ama. Patuloy na hinihingi po namin ang pagsama ninyo, ang direksyon ninyo, aming Ama. Kayo lamang po, Panginoon, ang maitaas sa lahat ng gawain ito, aming Panginoon. Panginoon, Ama, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kailangan po namin kayo, aming Amang Banal. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po sa hapong ito. Patuloy na manguna ka po sa amin, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming sa lahat po ng aming gagawin sa buong isang linggo. Patuloy ka pong manguna at patuloy mo kaming samahan, O Diyos. Salamat. Salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, aming Amang Banal. Napakabuti po ninyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.